What's up, Kapsenyo? Isang makabuluhang talakay na naman ang ating pag-uusapan. Ngunit bago natin simulan ito, handa na ba kayo mag-time travel? Sa aking naririnig at palagay, oo ang inyong mga sagot. Ngunit bago natin simulan ito, ako nga pala si Rich Magdaraga, kasama sina Skyrel Belga, Eunice Lanciola, Ervin Ocampo, Lorenzo Ortiz at Ian Risa. Alam mo ba na may mga programang ipinutupad sa Pilipinas na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin? Sa vlog na ito, ating tatalakayin ang mga pangulo ng Pilipinas at ang kanilang mga programa. Kaya naman, sit, watch, and learn. Tara't samahan nyo kami at alamin ang mga ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ano? Tara! Ang unang pangulo sa ating talakayang ito ay ang kauna-unahang pangulo ng Pilipinas. Yan, si Emilio Aguinaldo. Ang nanungkulang pangulo ng Pilipinas mula noong 1899 hanggang 1901. Siya ay isa sa mga mahalagang leader din ng hamigsikan laban sa mga Espanyol. Kilala siya sa tawag na general dahil sa kanyang tapang at husay sa pamumuno, na kahit sa murang edad ay pinakita niya ang determinasyon ng mga Pilipinong ipaglaban ang kalayaan. Isa sa mga pinakamahalaga niyang kontribusyon sa ating bansa ay ang Deklarasyon ng Kalayaan noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite, kung saan opisyal nang ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas. Sa makasaysayang araw din na iyon, unang winagayway ang bandila na tinugtog ang pambansang awit na naging simbolo ng ating pagiging isang malayong bansa. Bagamat maikli lamang ang kanyang panunungkulan bilang pangulo, napakalaki na kanyang naiambag sa paghubog ng ating pambansang pagkakakilanlan. Sa pamamagitan kasi ng kanyang pamumuno na ipakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay hindi lamang isang kolonya, kundi isang bansang may sariling pamahalaan at kakayahang tumayo sa sarili nitong paa. Si Manuel L. Quezon. Pero wait, alam niyo ba kung bakit may wikang pangbansa tayo? Dahil yan kay Manuel L. Quezon. Si Quezon ang second president ng Pilipinas at siya ang namuno noong Commonwealth period. Ito yung time na pinaghahandaan natin ang full independence. Hindi pa tayo totally free, yung bansa natin hindi pa free, pero dito nagsisimula na tayo maganda. Doon natin pinaghahandaan bilang isang tunay na nation. Isa sa pinakamalaking programa niya ay ang pag-promote ng social justice. Gusto niyang tulungan ng mga may hirap, lalo na ang mga magsasaka at maggagawa. Nagkaroon ng batas para mas maprotektahan sila at mabigyan ng maayos na buhay. Pero ang pinakatumatak talaga ay yung pagtatag ng pambansang wika. Siya ang nagpursige na magkaroon tayo ng isang lengguwahe. Ito yung Pilipino, para mas magkaintindihan at magkaisa ang mga Pilipino kahit iba-iba ang mga dialekto. Importante yon, kasi hindi lang basta lengguwahe ang ginawa niya. Binigyan niya tayo ng identity bilang isang bansa. Dahil dito, mas naging united ang Pilipinas at mas handa tayong maging independent. So kung iisipin mo, hindi lang siya basta presidente. Siya ang tumulong bumuo ng pagkakainlanlan ng bilang Pilipino. Sumunod naman ay si Jose P. Laurel. Si Jose P. Laurel ay ang ikatlong pangulo ng Pilipinas na nagsilbi sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones noong World War II. Ipinanganak siya noong March 9, 1891 sa Tanawan. Isang matalinong abogado, nagtapos siya sa University of the Philippines at Yale University at naging Associate Justice ng Korte Suprema. Kilala rin siya sa pagpapanatili ng pagiging maka-Pilipino kahit may matinding impluensya at pressure mula sa mga Hapones. Sa kanyang pamumuno, itinuon niya ang pagmamahala sa pagpapabuti ng kabuhayan at kalusugan sa gitna ng kakulangan, kabilang ang pagpapalakas ng produksyong agrikultural at pagpapanatili ng kalinisan.
Pinalakas din niya ang nasyonalismo sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Tagalog at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Sinikap niyang ayusin ang ekonomiya sa pagtaguyod ng mga lokal na industriya upang mabawasan ang pagdepende sa ibang bansa. Bukod dito, ginamit niya ang diplomasya upang maprotektahan ang mga Pilipino laban sa kalupitan ng mga Hapones, kahit na itinuturing na puppet government ang kanyang administrasyon. Mahalaga ang mga programang ito sapagkat nakatulong ang mga ito sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan sa gitna ng digmaan. Sa kabila ng limitadong kapangyarihan, naipakita niya ang pagsisikap na unahin ang kapakanan ng bansa, palakasin ang pambansang identidad at ihanda ang Pilipinas sa muling pagbangon matapos ang digmaan. Pangulong Sergio Osmeña. Siya ay pinanganak noong September 9, 1878 sa Cebu City. Siya ay naging abogado, mamamahayag, vice-presidente at pangulo noong 1944 matapos mamatay si Manuel Quezon. Ibinalik niya ang pamahalaang Commonwealth matapos ang pananakop ng Hapon. Siya rin ay nagpatupad ng rehabilitasyon ng ekonomiya at infrastruktura. Nakipagtulungan din siya sa Estados Unidos para sa tulong sa bansa. Nakatulong siya at malaki ang ambag niya sa muling pagbangon ng Pilipinas matapos ang digmaan at paghahanda sa kasarinlan noong 1946. Si Manuel Rojas naman ang first president ng Independent Philippines at siya rin ang huling pangulo ng Commonwealth ng Philippines. Siya rin ang naging leader ng bansa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at tumulong na muling makabangon ng ekonomiya ng Philippines. Nakipagtulungan siya sa Amerika upang mapaunlad ng mga programang makakatulong sa kabuhayan ng mga Pilipino at mapaunlad ng bansa. Sa kanyang pamumuno, ipinakita niya ang pagiging responsableng leader sa panahon ng krisis at pagbabago. Isa sa kanyang malaking ambag ay ang Philippine Trade Act of 1946 na nagbigay ng malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa kabila ng pagsubok, nanatili siyang nakatuon sa layunin na muling maibangon ang Pilipinas matapos ang digmaan. Ipinakita ni Manuel Rojas ang uri ng pamumuno na may dedikasyon at malasakit sa bayan. Ngayon naman, si Elpidio Quirino ang ating pag-uusapan, ang nagsilbing pangulo mula noong 1948 hanggang 1953. Namuno sa isang kritikal na yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, ang panahon ng pagbangon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kilala kasi siya bilang ama ng industrialisasyon dahil sa kanyang matibay na paniniwala ng pag-unlad ng industriya at infrastruktura sa ating bansa ang magiging susi sa pag-angat nito. Sa ilalim ng kanyang Economic Rehabilitation Program, binigyan prioridad niya ang muling pagpapatayo ng mga nasirang pabrika, kalsada at iba pang mahahalagang istruktura habang pinapalakas din ang sektor ng agrikultura upang masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Isa sa kanyang pinakamahalagang nagawa ay ang pagtatag ng Central Bank of the Philippines na nagbigay ng mas matatag na sistema ng pananalapi at kontrol sa ekonomiya ng bansa. Dahil sa kanyang mga hakbang, unti-unting nakabangon ang Pilipinas mula sa pinsalang dulot ng digmaan. Higit pa rito, nagkaroon muli ng sigla ang negosyo, dumami ang mga oportunidad sa trabaho at muli nabigyan ng pag-asa ang mga Pilipino para sa isang mas maayos na kinabukasan. Si Ramon Magsaysay, kilala bilang President of the Masses. At hindi lang to title, dahil pinatunayan niya ito. Siya ang 7th President of the Philippines at naging sobrang popular dahil siya ay simple at approachable. Hindi siya yung tipong leader na malayo sa tao. Lumalapit talaga siya sa mga ordinarong Pilipino tulad natin. Isa sa main programs niya ang paglaban sa korupsyon sa gobyerno. Gusto niya kasing linisin ang sistema para maging patas at tapat ang pamamahala. Bukod doon, tinutukan din niya ang rural development. Tinulungan niya ang mga tao sa probinsya, lalo na ang mga magsasaka. At isa pang malaking ginawa niya ang paghandle ng hukbalahap, rebellion. Imbes na puro dahas ang ginamit niya ang tiwala ng tao. Kinausap niya ang mga tao at binigyan sila ng mas magandang oportunidad
para hindi naman sila sumali sa rebellion. Importante ang mga programa niya kasi naibalik niya ang tiwala ng mga Pilipino sa gobyerno. Naging mas payapa ang bansa at mas naging stable ang sitwasyon, kaya hanggang ngayon si Magsaysay ay isa pang pinakamamahal na pangulo dahil pinakita niya ang tunay na leader ay naglilingkod at hindi nagahari. Sumunod naman ay si Carlos P. Garcia. Si Carlos P. Garcia ay ang ika-8 Pangulo ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong November 4, 1896 sa Talipon. Kilala siya sa bansag na prinsipe ng mga Makata sa Bohol dahil sa kanyang husay sa pagsulat ng tula. Nag-aral siya ng batas sa Philippine Law School at naging guro bago pumasok sa politika. Nagsilbi rin siya bilang kinatawan, gobernador ng Bohol at senador bago naging pangulo. Sa kanyang panunungkulan, nagpatupad siya ng mga programang nakatuon sa pagpapalakas ng ekonomiya, disiplina sa pamahalaan at pambansang identidad. Kabilang dito ang Filipino First Policy na nagbibigay prioridad sa mga lokal na negosyante upang mapalakas ang sariling ekonomiya ng bansa. Ipinatupad din niya ang austerity program sa nagtataguyod ng matipid at maayos na paggasta ng pamahalaan upang maiwasan ang katiwalian. Pinalakas din niya ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa sining at panitikan. Sa larangan ng ugnayang panlabas, pinahusay niya ito sa pamamagitan ng Bolen-Serrano Agreement at pakikilahok sa Association of Southeast Asia. Samantala, pinagtibay naman ang mga seguridad ng bansa sa pamamagitan ng Anti-Subversion Act. Mahalaga ang mga programang ito dahil pinalakas nito ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagtangkilik sa lokal na produkto, itinaguyod ang disiplina at tamang pamamahala ng gobyerno, at pinatibay ang pambansang pagkakakilanlan at seguridad ng Pilipinas. Siya si Pangulong Diosdado Macapagal. Pinanganak noong September 28, 1910 sa Lubao, Pampanga. Siya ay naging pangulo mula noong taong 1961 to 1965. At sa termino niya na iyon, nagpatupad siya ng reforma sa lupa. Inilipat niya ang Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12 at nagpatupad ng reformang pang-ekonomiya. Nakatulong ang kanyang mga programa sa mga magsasaka, sa ekonomiya at pagpapahalaga sa kasarilan ng Pilipinas. Si Ferdinand Marcos Sr. ay ang ika-10 Pangulo ng Pilipinas na namuno mula 1965 hanggang 1986 at kilala bilang isang abogado at dating sundalo na nagdeklara ng martial law sa Pilipinas noong 1972 dahil sa umano'y banta ng kaguluhan at rebelyon sa bansa. Sa ilalim ng programang ito, nilimitahan ang ilang kalayaan tulad ng media at pagpoprotesta, pinalakas ang kapangyarihan ng gobyerno at militar at nagpatupad ng mas mahigpit na batas para sa kaayusan. Kasabay ng pagpapatayo ng mga infrastruktura gaya ng kalsada, tulay at ospital. Mahalaga ang programang ito dahil layunin nitong maibalik ang disiplina at kaayusan sa bansa at makatulong sa pag-unlad sa pamamagitan ng mga proyekto. Ngunit, nananatili itong isang kontrobersyal na bahagi ng kasaysayan dahil sa mga isyu sa karapatang pantao na mahalagang pag-aralan at maintindihan. Si Corazon Aquino naman ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Naging Pangulo siya matapos ang makasaysayang People Power Revolution noong 1986 na nagbalik ng kalayaan ng bansa. Kilala siya bilang simbolo ng tapang, pagkakaisa para sa sambayang Pilipino. Sa kanyang pamumuno, nagsagawa din siya ng mga hakbang upang maibalik ng maayos ang sistema ng pamahalaan at karapatang pantao. Nagpatupad din siya ng bagong saligang batas noong 1987. Kahit marami pagsubok, nanatili siyang matatag at tapat sa kanyang tungkulin. Ipinakita niya ang magiging mabuting leader na may malasakit, katapatan at pagmamahal sa bayan. Sunod nating pag-usapan ay si Fidel V. Ramos o mas kilala bilang FVR. Nagsilbing ika-12 Pangulo ng Pilipinas mula noong 1992 hanggang 1998. Bilang isang dating sundalo, naging disiplinado, organisado at estratehiko ang kanyang pamumuno na nakatulong sa pagpapatatag sa ating bansa. Isa sa mga pangunahing programa niya ay ang Philippines 2000 na naglalayong gawing moderno at globally competitive ang Pilipinas.
Sa ilalim kasi ng programang ito, sinulong niya ang mga reformang pang-ekonomiya kabilang ang deregulasyon ng industriya tulad ng kuryente at telekomunikasyon na nagbukas ng maraming oportunidad para sa mga kompetisyon at pamumuhunan. Dahil dito, nabawasan ang mga problema tulad ng malawakang brownout at mas naging maayos ang daloy ng serbisyo sa ating bansa. Sa panahon ng kanyang administrasyon, tinawag ang Pilipinas bilang Tiger Club Economy in Asia dahil sa mabilis na paglago ng ekonomiya natin. Ang kanyang pamumuno ay naging mahalaga hindi lamang sa pag-unlad ng ekonomiya, kundi pati na rin sa pagbibigay ng kumpiyansa sa ating bansa na kaya nitong makipagsabayan sa mga ibang bansa sa Asia pagdating sa modernisasyon at pag-unlad. Si Joseph Estrada, o kilala bilang si ERAP, ay isa sa pinaka-relatable na naging presidente ng Pilipinas. Bakit? Kasi bago siya naging pangulo, isa siyang sikat na artista. Kaya madali siyang nakakakuha ng suporta mula sa mga masa. Naging ika-13th president siya at kilala sa kanyang slogan na ERAP para sa mahirap. Ang pangunahing focus ng kanyang programa ay ang pagtulong sa mga mahirap. Nagpatupad siya ng mga proyekto para sa housing, pagkain at health care para sa low-income families. Gusto niya masigurado na kahit yung mga nasa laylayan ng lipunan ay natutulungan. Bukod doon, sinubukan din niyang pababain ang presyo ng bilihin at gawing mas accessible ang basic needs ng mga tao. Importante ang mga programa niya dahil nakatuon sa ito sa pagbabawas ng kahirapan at pagbibigay ng suporta sa masa. Maraming Pilipino ang nakaramdam na may leader na tunay nakakaintindi sa kanila. Pero hindi rin naging madali ang kanyang pamumuno dahil sa mga issue ng korupsyon na nauwi sa EDSA 2. Pero sa kabila nito, hindi maika-ikala na naging malakas ang koneksyon niya sa mga ordinaryong Pilipino. At hanggang ngayon, kilala pa rin siya bilang leader ng masa. Sumunod naman ay si Gloria Macapagal-Arroyo. Si Gloria Macapagal-Arroyo ay ang ika-14 na Pangulo ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong April 5, 1947 sa San Juan, Rizal at siya ang ikalawang babaeng Pangulo ng bansa. Anak siya ng dating Pangulong Diosdado Macapagal. Bago maging Pangulo, nagsilbi siya bilang Senador at Vice Presidente. Nagtapos siya ng Magna Cum Laude sa Assumption College at may PhD sa Economics. Isa siya sa pinakamatagal na nanungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang administrasyon, isinulong niya ang mga programang pang-ekonomiya tulad ng Strong Republic Nautical Highway na nagpapadali ng transportasyon sa mga isla, Philippine Cyber Corridor para sa pag-unlad ng BPO industry, Philippine Economic Zone Authority para sa pamumuhunan at trabaho at Expanded Value Added Tax para sa dagdag kita ng gobyerno upang punduhan ang mga proyekto. Nagpatupad din siya ng mga programang panlipunan tulad ng Kalahi para sa pagpapaunlad ng mga komunidad, for Peace at CK para sa tulong sa mahihirap at mga programang para sa kababaihan, edukasyon at teknolohiya tulad ng Education for All at National Broadband Program. Mahalaga ang mga programang ito dahil nakatulong ito sa paglago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho at pag-akit ng mga investors. Nakatulong din ito sa pagbabawas ng kahirapan sa pamamagitan ng tulong pinansyal at kabuhayan at sa pagpapabuti ng akses sa edukasyon at teknolohiya upang mas maging moderno at kompetitibo ang Pilipinas. Siya si Pangulong Benigno Aquino III. Ang Pangulong ito ay kilala bilang Noynoy Aquino. Siya ay pinanganak noong February 8, 1960 at naging Pangulo mula noong 2010 to 2016. Daang matuwid ay tinatag niya upang labanan ng korupsyon. Pinalawak niya ang for Peace para sa mahihirap na pamilya. Ipinatupad niya rin ang K-12 program para sa mga estudyante at pinalago ang ekonomiya ng bansa sa kanyang termino. Nakatulong ang kanyang mga programa sa edukasyon, kabuhayan at pagpapabuti ng ekonomiya at pamahalaan. Si Rodrigo Roa Duterte naman ay ang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022.
na nakilala sa kanyang mahigpit na pamumuno bilang dating mayor ng Davao City bago siya maging Pangulo ng Pilipinas. Isa sa kanyang pangunahing programa ay ang War on Drugs, na naglalaking laban ng iligal na droga sa bansa sa pamamagitan ng pagpapatibay ng police operations, pagkikait sa mga sangkot na sumuko at pagpapatupad ng mas mahigpit na batas laban sa droga. Mahalaga ang programang ito dahil layunin nitong mabawasan ang kriminalidad at maprotektahan ang mga komunidad mula sa masamang epekto ng droga. Ngunit, naging kontrobersyal din ito dahil sa mga usapin hinggil sa karapatang pantao. Kaya mahalagang suriin ito ng may sapat na kaalaman at pag-unawa. At dyan na nagtatapos ang ating vlog. Nag-enjoy ba kayo sa ating time travel? Sa aking palagay ay oo. Ngayong mas malinaw na sa atin kung paano nakakaapekto ang mga programang ito sa ating bansa. Hindi lang noon, kundi na rin pati sa kasalukuyan. Mahalaga talagang pag-aralan ang kasaysayan para mas maintindihan natin ang ating lipunan. Kaya naman kung may natutunan kayo, huwag kalimutan i-like, share, at i-comment sa baba kung ano ang inyong opinion. Yun lang, maraming salamat. Bye!